Hello guys! Welcome back to my channel! Maganda po ang topic natin ngayon. Sino mamimigay ng pera? Sino mamimigay ng dividends? Ngayong December 2024, 13 stocks ang titingnan natin. Sisilipin natin at magko-comment po tayo. Umpisa na natin para mabilis. Umpisa po tayo kay BDO. We find ways. Okay, magbabayad po sila sa December 27. Pwede pa tayong humabol guys. Piso ang pamimigay nila. Kaya lang, mababa po ang dividend yield no, at 2.5%. Mukhang hindi po ito isang galante magbigay ng dividend stocks kasi they're focused more into growth. So ako po, sa tingin ko lang po, medyo fairly priced. Maganda pa rin naman po ang price ni BDO and it's a growing stock. Kung kayo po ay hindi masyado into dividend payment at gusto po ninyo ng growth, baka pwede ninyo i-consider si BDO. Pero kung kayo ay mukhang pera tulad ko, skip muna tayo dahil medyo mababa talaga ang bigayan. Next na po tayo, San Miguel Food and Beverage Incorporated. Kailan magbabayad? Kanina nagbayad. Sayang, sorry, na-late po ako. Pero 45 cents, habol po kayo sa susunod na December. Alright, pero tingnan po natin ang kanilang dividend yield. Uy, parang pwede at 6%. At nakikita naman po natin, dire-diretsong umaakyat taon-taon, no? Kaya kahit hindi tayo nakahabol, ay baka pwede po ito. At medyo maganda naman po ang presyo pa rin po niya. Mukhang fairly priced, no? At satisfactory naman ang dividends po niya. Hindi nga lang ganong kataasan. Pero pwede na po niyang pagtiyagaan. Kasi growing naman po ito, no? So pwede natin i-consider sa ating portfolio kung gusto po natin ng diversified portfolio. Baka pwede po natin i-add si San Miguel Food and Beverage. Next naman po, The Figaro Coffee Group. Alam ko, nagbago na pangalan nito. Nakalimutan ko na no? Pero nagbayad po sila nung nakaraang araw, December 4, birthday ng nanay ko. Okay, hindi tayo nakahabol po dyan. Pero medyo mababa po ang dividend yield po niya at just 3 something percent. Meh! Okay. Kasi they are too much into growth, no? Kasi gusto nilang mag-grow na mag-grow. Kaya medyo hindi sila masyadong namimigay ng malaking dividends kasi nire-reinvest po nila for growth ang kanilang mga internally generated cash, no? At ang kagustuhan, ang isa sa pwede natin makita dito kung titingnan natin yung growth nila for the past 3 years ay medyo mabilis ang kanilang naging growth po, no? Pero of course, ang danger po dito, lately, hindi na po ganun kabilis, no? At ang isa nakikita nating risk, medyo dependent po siya kay Grab, no? Pero kung numbers sa pagtitingnan po natin, parang pwede po siya, no? So kayo po, tingnan nyo po kung gusto nyo po si Figaro Coffee Group, kung mahilig po kayo sa Angels Pizza. Yun nga lang, no, parang yung sales nila, masyadong malaking part ng sales nila ay na kay Grab, no? At pag pumunta ako sa mall, parang karamihan po talaga, no, kay Grab nang gagaling. Next na po tayo, PhilRT. Kung mahilig po kayo sa REIT, ayan, magbabayad sila. Kanina rin, December 6 at ang dividend yield ay nakakatakot. Pabagsak po siya. Although mataas pa rin po, no? Above 8%, pero pababa ng pababa ang kanyang dividend yield. Kaya medyo nakakatakot at yun, no? Pero pag titingnan natin, parang nagbo-bottom na. Sana bottom na to para makapasok na po tayo, no? At kung titingnan po natin ang kanilang funds from operation, no? Mukhang nag-i-stabilize naman po, no? Kasi kung i-compare natin yung September 2023 sa September 2024, parang nag-stabilize na po. So, baka naman po, pwede na po ito, no? Baka naman po nag-bottom na, baka pwede nang pasukin. Who knows? Tingnan natin ano masasabi po ninyo kay PhilRT. Next naman po tayo, FPH, Lopez Group. Ano ba itong FPH? Fernando po Holdings? Hindi, joke lang po. First Philippine Holdings po ito na magbabayad po sila sa December 18 ng mahigit piso. Okay, kaya lang, mababa pa rin ang kanyang dividend yield. At sa akin lang pong palagay, kung interested po kay FPH, hindi ko po nire-recommenda bilhin niyo po si FPH dahil matagal ko pong sinundan ng stocks po na to. Medyo may pagka-value trap po ito si FPH, no? So kung interested po kay FPH, buy FGen instead. Mas maganda po kung FGen, dumiretso na kay FGen kasi yun lang din naman ang exposure po niyan, no? Si FPH, ang hawak niyan, si FGen lang din. Dumiretso na kay FGen, no? Kasi itong si FPH medyo may pagka-value trap po ito. Mas maganda ang lagay po ninyo kung kay FGen po kayo. Kung gusto niyo po ang company po na ito. Next naman po tayo, Globe na po tayo.
Okay, December 6. Sorry po, marami po akong nalit kasi dapat na-record ko to last week pa, no? Na magbibigay ng 25 pesos December 6. Tingnan nga po natin. Ba, pwede na po ito, no? At close to 5%, no? At maganda naman po si Globe, no? Bilang isang stocks, no? At isa sa hinahanga ang company po natin itong si Globe po, no? At hopefully, ang feeling ko po dito, no? Pag nilabas mo itong GCash IPO na to, baka ma-unlock talaga ang value nito, no? At parang dumami ang pera natin dito. So, who knows? Baka pwede po natin idagdag ito sa ating diversified portfolio. Ayan. Alright. Next naman po tayo. Ginebra San Miguel. Ayan. Ang darling na mga may hilig sa alak sa 100 piso. Lasing ka na. Alright. Magbibigay po siya December 6 din po. 250 at ang dividend po niya, although hindi na po ganun kataas kasi po, nagmahal na po. Ang laki na po na inangat ng presyo kasi ni Ginebra San Miguel. Kaya parang bumaba po ang kanyang dividend yield. Pero kung titingnan po natin, ang dividend payment na pinamimigay po niya, pataas po talaga ng pataas ito. Halos every quarter nag-i-improve, no? Every year. Parang kailan lang, 250 per quarter pa ang pinamimigay itong ngayon nasa 4 na piso na per quarter. So ang laking improvement po nito. Talagang tiba-tiba po tayo dito, no? Increasing ang dividends dire-diretso kada taon. Okay, no? Ayan. At kung titingnan po natin ng fundamentals, napakaganda po talaga. Parang may ibubuga pa to eh. Kahit na sa tingin natin ang mahal, parang marami pa itong ibubuga sa future, no? Kasi ang ganda talaga ng numbers. Tignan nyo na lang po yung growth po nito, no? Yung annualized growth nito, yung mga return on equity, return on invested capital, return on assets. Ang ganda po talaga, no? Tingnan nyo na lang po at wala pong kautang-utang, interest coverage of 199. Wow! Parang ang ganda po talaga. Well, anyways, kung natatakot po kayo dahil medyo mahal, tumingin po kayo sa iba. Pero kung matapang po kayo at tapang at tao, parang pwede pa po ito. Alright! All home na po tayo! Alam niyo na po kung sino may-ari po nito. Kaya kahit alam po natin na mamimigay siya ng December 12 ng dividends, at medyo maganda ang hindi, bumaba na ang dividends, bagsak na pala. Pero regardless ng dividends, pass po tayo dito. Kasi alam na po natin to na hindi na po ito yung pinag-uusapan. Marami kasing taong umiiwas po dito. Mababalue trap lang po tayo dito. Next na po tayo, Jollibee! Ang bubuyog! Ano ba yan? December 10, mamimigay po siya ng almost 2 pesos. Pero, ayan, wow, ang liit po ng dividends ni Jollibee. Talagang ayaw niya mamigay ng dividends, no? Kasi always, si Jollibee mula noon hanggang ngayon ay isa siyang growth stocks, no? At ang, alam ko nga po, no? They use financial engineering, no? Magaling yata sila sa capital allocation kasi nakagawa sila ng paraan, no? Para makapag-generate ng pera, ng capital para i-reinvest at bumili po sila kasi more on acquisition sila, strategic acquisition. Marami silang in-acquire po ngayon ng mga companies, mga brands, no? So for growth investors, parang pwede po itong si Jollibee. Sa inyo, ano po tingin niyo kung naniniwala po kayo, no, sa mga strategic acquisition na ginagawa po nila lately, yung mga pinagbibili po nila, kung naniniwala po kayo doon, this might be the stock for you. Pero for dividends, masyado pong payat ang 1%. Pass po tayo sa mga dividend investor po dito. Next na po tayo, LT Group Incorporated. December 9, mamimigay po siya ng 35 cents. Ayan, sa presyon 10 pesos, 3.5% din ito. Isang bayaran pa lang ito. Nagbayad na to sa pass. So, malaki talaga magbigay itong si LTG. Tingnan nyo naman po, ang sarap. More than 10% for how many years, no? Ilang taon na to? 1, 2, 3, 4. Ay, naku po. Ay, ang sarap-sarap, no? Ako po, no, dati natakot ako kay LTG nung binili ko kasi dahil nga sa nangyayari sa sigarilyo nila. Pero ngayon, nagbabalik loob na ako kay LTG. Bili lang ako ng pakonti-konti ng LTG. Ayan, kasi nga, ang hirap pong i-resist ng mga ganitong dividends. Ang sarap tumanggap ng ganito more than 10%. Alright, okay. Next na po tayo, Manulife. Ano na po natin ito? Insurance. Kung mahilig po kayo sa VUL, magbabayad sila sa December 19 ng 40 cents Canadian dollar. Alright. At ang kanila pong dividend yield is 3.5% lang. Medyo payat. Okay? Sana man lang mga 5%, no? Pero ganun po talaga. Wala tayong magagawa, no? Kaya lang, papansinin po natin 10 years po ito na consistent na nag-grow ang dividends po nila. So kung you are the kind of investor na gusto nyo po ang talagang every year tumataas po ang dividends sa pinamimigay, this might be the stock for you. Kaya lang medyo nagmahal po sila lately. Sumipa po yata ito ng almost 40-50%, no? The past few months. So medyo nagmahal po, no? So
So, kung gusto po ninyo to, antay-antay lang po kayo ng dips, no? And, of course, kailangan po ninyong bantayan. Medyo illiquid po ang stocks na to, no? So, kung takot po kayo sa mga illiquid, hindi po ito ang stock na para sa'yo. And, also, 15% po ang dividend tax po nito kasi Canadian po ito. Yun po ang sinusundan natin, no? And, pero, up to you. Pwede po natin tiyagain nito. Pag may dip, kung magdi-dip ito sa future, bumabagsak siya paminsan-minsan, baka pwede tayong pumasok po dito. Next naman po, Embreet, ang Mega World Company. REITs na naman po, December 3. Late na po ako nag-report. Pero kung titingnan po natin ang dividend yield, wow! Pwede. Ang taas ng dividend na pinamimigay ni Embreet, no? At kung titingnan natin yung funds from operation, parang stable naman, no? Itong mga nakakaraang mga quarters. So, parang pwede po itong si Embreet, no? At mukhang maganda, no? Ano kaya ang sikreto ni Embreet, no? Sa mga familiar ko po kay Embreet, ano po ang sikreto nito? At parang hindi siya naapektuhan ng low occupancy at na-maintain po niya, no? Ang kanyang funds from operation at na-maintain niya na nag-i-increase pa ang kanyang dividends. Ano ang sikreto ni Embreet? Pa-comment naman po sa baba. Kaya kung titingnan lang po natin ang nangyari sa dividends, parang pwede. At last na po tayo, Sun Life. 84 cents Canadian dollar sa katapusan ng December bago magbagong taon. Mas maganda ng konti ang kanyang dividend yield compare sa Manulife. Bihira po mangyari po ito. Usually po mas mataas ang dividend yield ng Manulife, no? Kasi people tends to pay higher premium for Sun Life, no? Pero ayan po, no? 3.82% po si Sun Life, no? So kung titingnan po natin si Sun Life, since parehas naman na Canadian na company to and parehas lang na Canadian to parehas, di ba? With Manulife. Bigla nagduda no? At parehas silang insurance, no? At same lang po ang treatment po nito. For the past 10 plus years, dire-diretso naman nag-i-improve ang kanilang dividends sa pinamimigay. Kaya lang, same concerns pa rin, no? Medyo may pagka-illiquid ng konti to sa Pilipinas, and 15% tax po sa dividends. So, pwede pa rin kung may dip po sa market. At hanggang doon lang ang ating taldalan. May nagustuhan po ba kayo sa mga stocks na to? Pa-comment naman po sa baba kung sino ang gusto po nyo next video. Baka italakay naman natin kung sino magbibigay for January. Like, share, subscribe. Happy investing po sa inyo. To God be the glory. God bless. Bye-bye.